Good morning po. Hilingin ko na ang bawat isa ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos na ating babasahin. At ang ating teksto ay sa Hebreo 11:8 hanggang 12. Hebrews chapter 11 verse 8 to 12. Ipinagpapatuloy natin ang ating ginagawang pag-aaral sa aklat na ito at ito na po ang ikalabing-anim na mensahe mula rito. At sa Hebrews chapter 11 naman, ito ay pang-apat. Una ay yung description ng faith o kaya ay pinamagatan kong essentials of faith. Pangalawa ay ang mga heroes of faith na pinamagatan ko ring ancients of faith. Maganda yon para maitatak sa ating kaisipan na may panganib ang mga modernong pananampalataya. Mas mainam na sila ang ating basihan kaysa sa ating kapanahunan na iba na ang basihan kung ang isang tao ay may pananampalataya o wala. Ang una nating pinag-usapan sa bagay na ito ay walang iba kundi si Abel na kung saan siya ay naghandog ng pinakamainam na handog at ang handog na yon ay ang kanyang sarili una sa lahat. At ang bagay na yan ay pinagtibay natin sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon, ng mga ilang karakter sa Biblia para makita natin ang the best na handog ng isang tao ay ang kanyang sarili na ito muna bago ang mga bagay na ninais niyang ihandog sa Diyos. Pangalawa ay si Enoch na dinescribe ng Biblia as a man who pleased God. Ako'y naniniwala na sa bawat aspeto ng buhay ni Enoch ay naibigay niya ito sa Diyos at makita natin na hindi siya natiis ng Diyos, inasam ng Diyos na agad siyang makasama. Kaya kung titingnan natin na sa kanyang kapanahunan, siya ang pinakamaiksi ang buhay, iyon ay dahil ninais na ng Diyos na makasama siya sa walang hanggan. Sa nakaraan naman ay inilaan natin ang buong video kay Noe na dahil sa kanyang pananampalataya ay nagdulot ito ng takot upang gumawa ng kamanghamanghang bagay. Ito ay ang paggawa ng daong. At nakalimutan kong itanong sa nakaraan kung ano ba ang kapareho ng daong na yon sa ating kapanahunan. What is the type of that ark? And I believe it is the Church of God today. Ang inilalarawan ng daong ni Noe sa ating kapanahunan ay ang Iglesia ng Diyos na siyang tanging maliligtas sa pagbabalik ng Panginoon. At ang iglesyang yan, bawat totoong na born again ang siya lamang naging miyembro. Hindi katulad ng daong na kung saan ang mga puno ay kinukuha sa labas, itong paraan ng Diyos sa pagliligtas sa ating kapanahunan ay ang kanyang simbahan at ang buhay natin, ang inilalakip natin sa iglesyang ito, and that is how we build the modern ark of God. It is the body of Christ, the genuine born-again believers. At sa araw na ito, ang pag-uusapan naman natin ay walang iba kundi si Abraham. Alam natin na si Abraham, ang dati niyang pangalan ay Abram, subalit nung siya'y pinagpala ng Diyos, ay ginawa itong Abraham. So, basahin po natin ang ating teksto. Sinabi niya, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants of numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand of the seashore. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. So si Abraham ay tinatawag natin sa kasalukuyan na Father of Faith. Father of Faith.
Pero isang bagay ang dapat nating maunawaan na maraming mga tao sa mundong ito, hindi lamang mga Kristiyano, ay iniuugnay nila ang kanilang sarili kay Abraham. Diyan nagpapakita na ang pangako ng Diyos sa kanya na magiging dakila, bantog ang kanyang pangalan ay tinupad ng Diyos. At naniniwala ako hindi lamang ito sa mundong ito, kundi doon pa sa langit minsan ay nabanggit ng Panginoon. Mananangis kayo kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac at Jacob sa hapag ng Diyos, subalit hindi kayo papapasukin. At maalala ko pa yung kwento ng Panginoon tungkol kay Lazarus at ang mayaman na kung saan ang lahat ng makakasama ng Diyos sa walang hanggan sa kasalukuyan ay nandoon sa piling ni Abraham. Ang ipinapakita ko diyan ay ang kadakilaan na nakamtan ni Abraham dahil sa pangako ng Diyos sa kanya. Sa atin naman, kahit tayo ay mga hentil na itinuturing, ay naging konektado tayo kay Abraham sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Sinabi ng Roma 4:16, "Therefore the promise comes by faith, so that it may be grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of us all." So yan po ang sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyanong taga-Roma. At maalala ko yung sinabi ng Galacia, Kabanata 3, na sa huling talata na tayo naman ay naging anak ni Abraham sa pananampalataya dahil kay Kristo, sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero minsan pa ay nais ko na namang sabihin ang katotohanan ito. Marami tayong mga naging posisyon sa pamamagitan ni Kristo. Naging anak tayo ng Diyos, naging templo tayo ng Diyos, naging saserdote tayo ng Diyos, at kung ano-ano pa. At sasabihin ko po ang katotohanan ito na marami ay inaangkin ang posisyon na yan na hindi nila tinatanggap yung mga responsibilidad na kaakibat, kalakip ng pag-angkin o pagiging kaisa sa pribilehyo na yan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak o sa mga mananampalataya. At maalala ko na sa John 8:39, may mga Hudyo diyan na ipinangangalandakan ang connection nila kay Abraham pero ipinakita sa kanila ng Panginoon na hindi niya sila pinapaniwalaan dahil hindi nakikita sa kanila yung mga palatandaan na sila nga ay mga salin-lahi ni Abraham. Sa halip ay sinabihan sila, ang diablo ang inyong ama. Sapagkat kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Diyan ay makikita natin na napakahalaga na tayong mga umaangkin sa mga posisyon na ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya ay makikita ito sa ating pamumuhay. Sa kasalukuyan ay may grupo akong tinuturuan na humigit 30 at napag-usapan namin yung 36 names of the church kung hindi ako nagkakamali. At nakita ng mga kapatid na ito na ang mga pangalan ng iglesia, sapagkat tayo ang iglesia, ay hindi lamang label na inaangkin, kundi ito ay mga karakter, mga pamumuhay na dapat ay makita sa mga umaangkin na sila'y kabahagi sa iglesia ng Diyos. At alam naman natin ang katotohanan sa bagay na yan, na lahat ay inaangkin ang pagiging totoong iglesia ng Diyos ng kanilang grupo. Ang tanong lang natin ay nakikita ba sa iyo ang mga palatandaan ng mga pangalang itinawag ng Diyos sa kanyang iglesia? Kung hindi, mas mainam pa na tanggapin mo ang katotohanang hindi kung wala talagang makikita sa iyo at mag-ayos ka dahil may pagkakataon pa tayo. So, nabasa natin ang teksto na ibinigay sa atin ng author. At lagi kong sinasabi na nag-i-stick ako dito, ang ginagawa ko lamang ay ipinapakita sa inyo ang mga nandoon. Pero siyempre, nagre-refer tayo sa mga iba't ibang dako na kung saan ay kailangang patibayin ang aking mga sinasabi o mga insights natin. So ano ang nakita natin kay Abraham dito? Ang nakita ko sa kabuuan ng sinabi niya rito ay tungkol sa pananampalataya ni Abraham na sumusunod.
Abraham's obeying faith. Ulitin ko, Abraham's obeying faith. At anong uri ng pagsunod ang ginawa ni Abraham? Yan po ang tutuklasin natin sa pagkakataong ito. Alam nyo, ang daming umaangkin na sila ay masunurin sa Diyos dahil lamang sa pagtanggap kay Kristo. Pero hindi nila alam ang mga batas ng Diyos. Ang masahol pa, sa ating mga nasa bagong tipan ay ang gamit-gamit, kalimitan ay ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Hindi ka nakakonekta sa Panginoon o sa Diyos sa pamamagitan nun. Hindi ka kinatipan ng Diyos na ang ibinigay sa iyo ay mga batas ni Moises, mga pagpapala sa Israel. Hindi po yan. Kaya dapat mong maunawaan na konektado ka kay Abraham dahil sa pananampalataya kay Kristo at ang umiiral na batas para sa atin ay ang mga batas ni Kristo. Pero basahin ko itong sinabi ng Santiago 2 mula 21. James 2:21, ganito ang sinabi. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called a friend of God. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Naku po, medyo napapangiti ako rito sapagkat makita natin ang mga katotohanan, lalo na doon sa by faith alone ay maliligtas ang tao. However, mga kapatid, ang nais kong makita natin na maging si Santiago na kapatid ng Panginoon sa laman ay sinasabi niya na kinilala lamang ang pananampalataya ni Abraham dahil sa kanyang mga ginawa. Later on, kung titingnan nyo itong mga sinasabi rito, na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero malinaw ang sinasabi ni Santiago na, ni Abraham, ang kanyang pananampalataya. Kaya yun po ang ating tutuklasin. Tingnan natin kung ano ang uri ng pananampalataya meron si Abraham at yan nga ay pagiging masunurin at kung paano niya ipinakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Dito sa teksto na ating pag-uusapan ay magbibigay ako sa atin ng limang punto na ipapakita ko sa atin kung anong uri ng pananampalataya meron si Abraham. At hindi ito siyempre matatawag na patay na pananampalataya. Anong pananampalataya meron ka? Buhay ba o patay? I-check natin yan dito sa ating pag-uusapan na tinawag na friend of God dahil sa kanyang pananampalataya. Umpisa natin sa verse 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ang pamagat ko sa bahaging ito ay trusting faith. Trusting faith. Titignan po natin yan. Una ay sino ba itong si Abraham? Of course, alam natin kung saan siya galing. Dahil kamakailan lamang nagkaroon ng mga problema sa mundong ito na dalawang malaking paghatol ng Diyos. Kalaunan, kung titingnan ninyo ang Joshua 24:2-4, ay may nasabi ang lingkod ng Diyos na yon tungkol kay Abraham. Na si Abraham ay anak ng taong nagngangalang Tera na nakilala bilang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan po ninyo ang katotohanan yan na nakapasok ang ganyan sa kabila ng mga paghatol ng Diyos. Pero ang nais kong makita natin dito ay si Abraham. Bakit nga ba siya tinawag ng Diyos? Tinatawag ba basta-basta ng Diyos ang tao kahit sino-sino na lang? Minsan na hindi natin naunawaan ang Diyos sa ganyang kalalagayan. Pero meron pong sinabi ang aklat ng Gawa. Sa chapter 17, I think basahin nyo beginning verse 26 at makikita nyo
na ang Diyos ay nilagay niya ang bawat tao sa kanyang lugar at kapanahunan, pero sana ay maghanap ang tao sa Diyos. Ang ibig sabihin ay may mga pagkakataon na kailangan ng tao ay maghanap sa Diyos. Dahil alam po ninyo, kung ang Diyos ay basta-basta lang tumatawag na walang kadahilanan, bagamat siya ay Diyos, ay tinitingnan pa rin niya ang puso ng tao. Bagamat yan ay nangangailangan ng malawak na pagpapaliwanag, pero makikita natin na kailangan din ay may initiative mula sa tao. So bakit ko sinasabi ang bagay nito? Nais kong makita natin na kung si Abraham ay may mga magulang na sumasamba sa Diyos-Diyosan, bakit siya pinili ng Diyos? At para hindi magkakontra, sa sinabi ko mula doon sa Kabanata 17 ng Gawa, ay malamang si Abraham ay pinag-iisipan niya ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga magulang na hindi yon ang mga Diyos na nagligtas kay Noe sa malaking baha at hindi ito ang gumulo sa pananalita ng maraming tao sa Tore ng Babel. Hindi yon magagawa ng Diyos-Diyosan ng kanyang ama. At sa panahong yan ay nakikita ko na diyan nakita ng Diyos ang paghahangad ni Abraham na makilala ang tunay na Diyos. At lagi kong sinasabi na ang Diyos kapag ka nakakakita ng mga tao na naghahanap sa Kanya, katatagpuin po niya yan katulad ng nangyari sa buhay ni Zaccheo, ni Cornelio sa Acts chapter 10 at marami pang iba. At para pagtibayin yan ay nais kong basahin sa atin ang sinabi ng Roma 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tignan po ninyo yan. Na ang isang tao ay kailangan niyang tumawag sa Diyos para siya ay iligtas ng Diyos. At diyan ay nakikita ko ang kalalagayan kung paano nangusap ang Diyos kay Abraham. Sa pagkakataong yan, kailangan ang pagtawag na ito ay hakbangan ni Abraham. At dahil siya ay may pananampalataya, kailangang alisin niya ang pag-aalala, ang argumento sa kanyang kaisipan at anumang isipin para hindi siya makahakbang na tumungo doon sa pinang-aanyaya ng Diyos. Tandaan niyo ang katotohanan ito, mga kapatid, na kapag ito ay salita ng Diyos, either na sa kapanahunan nila ay verbal na narinig nila ang tinig ng Diyos at sa kapanahunan natin ay malamang mga pangungusap ng Espiritu ng Diyos sa ating kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay kailangang pagkatiwalaan natin ng Diyos. Otherwise, hindi darating ang panahon na ikaw ay tatawagin ng Diyos. Nakukuha po ba ninyo ang katotohanan yan? At ang susunod kong tanong ay pinapakinggan ba ninyo ang inyong conviction sa pamamagitan ng salita ng Diyos? Dahil naniniwala ako na sa panahon natin ay maraming pagkakataon na ganyan na gagamitin o kakasangkapanin ng Diyos ang mga pangangaral ng salita ng Diyos at kung may pananampalataya ang tao ay kailangan hakbangan niya ang kanyang conviction. Sa pagkakataong ito ay kailangang magtiwala ni Abraham sa Diyos. Pupuntahan niya ang isang lugar na hindi pa niya nakikita, malamang ay hindi pa niya naririnig, at kung siya'y pupunta roon ay hawanan pa niya ang mga damo at putulin ang mga puno sa kanyang pagdadaanan. Nai-apply ang sinabi ng Hebrews 1:1 na now faith is being sure of what we hope for and evidence of things not seen. Ang tanong lang sa atin ay, katiwa-tiwala ba ang ating Diyos? Alam ko ang inyong sagot. Alam ko ang iyong sagot. Ang isa pang tanong ko ay, kailan ka kinonvict ng salita ng Diyos na iyong tinugunan? Sapagkat yon ang hihintayin ng Diyos sa atin. Ang tugon sa ating mga conviction sa kanyang mga salita na ito ay aaksyonan natin. Ayaw ng Diyos ng puro emotional. Gusto natin, pero hindi naman tayo humahakbang. Matagal na yan sa maraming Kristiyano na nakoconvict sila sa salita ng Diyos pero walang hakbang at yun ay walang nangyayari. Punta tayo sa verse 9 na ganito ang sinabi, by faith, He made His home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents.
So ano ang nakikita natin sa pananampalatayang may pagsunod ni Abraham dito? At ang nakikita ko diyan ay sacrificing faith. Sacrificing faith. Kanina ay trusting faith, ngayon ay sacrificing faith. Sakripisyo sapagkat kung alam natin ang Genesis chapter 12 verse 1 and 2, o kaya isama ko na ang verse 3 ay ganito ang sinabi. The Lord had said unto Abram, go from your country, your people, and your father's household, and to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples of the earth will be blessed through you. Diyan natin makikita na ang hamon kay Abraham ay iwanan ang kanyang bansa, ang kanyang mga kamag-anakan at ang kanyang pamilya. Nangangahulugan kung gayon na itong pagtawag ng Diyos kay Abraham ay hindi madali, may kapalit. At ang kapalit ay hindi maliit na bagay sapagkat una sa lahat ay iwanan niya ang kanyang bansa na Mesopotamia, na sa tingin ko sa Biblia, yan ang pinaka-advanced na sibilisasyon sa kapanahunan yan, kundi man ay Ehipto. Pero sa tingin ko ay mas advanced ang Babylonia, ang Mesopotamia sapagkat nandiyan ang Babel. Na ibig sabihin, sa ating modernong kapanahunan ay Iraq. At ayon nga sa mga ilang Bible scholars ay yan ang pinaka-advanced sapagkat sila ay may mga sewerage system na. Ano pa ang kanyang linisanin? Ang kanyang mga kamag-anakan. Alam niyo, may comfort kapag ka nandoon tayo sa kalipunan ng ating mga kamag-anakan. Yun nga lang, sa ating kapanahunan ay mas marami ang mga nag-aaway-away yata kaysa sa mga nagmamahalan. Hindi ko alam. Pero at least kapag ka kakilala mo at kamag-anak mo ang mga nandoon sa iyong tahanan, ay mas kampante ka. At yan ay pinapaiwan ng Diyos kay Abraham. At ang huli ay ang kanyang pamilya na malamang sa panahon na yan ay may bahay na siya. In comparison, later on sa nababasa natin dito na mananahan siya sa mga tolda. At yan ang nakikita ko na unang-una na sakripisyo ni Abraham. Pangalawa ay ano ang mararatnan ni Abraham dito sa kanyang pupuntahan. Alam natin na ang lugar na yan ay nandiyan ang mga iba't ibang uri ng tao. Tinatawag silang mga Canaanites, na sa tingin ko ay may mga iba't ibang tribo. Mga 7 tribes yata ang nakatira dyan, pero higit sa lahat, nakalauna na hindi pa niya pwedeng tirahan sapagkat sabi ng Diyos sa kanya, marami pang mga mababagsik na hayop dyan. Kailangan niya munang paubos sa mga nananahan doon ng mga hayop na yan bago siya bumalik dyan at manahan sa lugar na yan ang kanyang salinlahi na pangako ng Diyos sa kanya. At nang pumunta na si Abraham dito para isurvey ang lugar na ito, ang sabi ng chapter 12 verse 10 ay, now there was famine in the land. Yan ang naratnan ni Abraham sa lugar na yan. So tingnan ninyo mga kapatid, ang calling ng Panginoon ay hindi agaran na nandoon ang ginhawa. Kailangan talaga magtiwala ka sa Diyos, magsakripisyo ka hanggat maaari, at kung pagiginhawain ka ng Panginoon dito sa mundong ito ngayon, ay mapalad ka. Pero iba ang calling ng mga Israelita sapagkat may pangako sa kanila sa mga bagay sa mundong ito kaysa sa atin na nasa New Covenant. Tandaan niyo yan sapagkat mahalagang maunawaan ninyo na ang pangako sa atin ng Diyos sa ating kapanahunan ay mga pangwalang hanggan at huwag nating i-claim yung mga katulad ng pangako ng Diyos sa mga Israelita o kaya kay Abraham. Pero makikita rin natin ang pagkakapareho na sinubukan muna talaga itong si Abraham na kailangan niyang magsakripisyo. Mga kapatid, hanggat hindi tayo marunong tumanggap na may pagsasakripisyo sa calling ng Panginoon sa atin, hindi tayo makakasunod. Kung ang inaasahan natin ay kaalwanan, hindi yan ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dahil ang sinabi sa kanila
ay mga ganito. If anyone wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross and follow me. Ano pa ang sinabi ng Panginoon? If anyone loves his father, mother more than me, even his own life is not worthy of me. Na nangangahulugan, kailangan nating iwanan muna ang ating comfort zone kung gusto natin na makasunod sa Panginoon, pero ang reward ay hindi narito sa mundong ito. Ano ang gusto nyo? Mga reward dito sa mundong ito, mga temporaryo o pang walang hanggan? Alam ko na ang sagot nyo. Ang tanong ko na lang ay kailan ka mag-mobilize, kailan ka humakbang na gumawa sa ubasang tanda ng iyong pananampalataya? Mga kapatid, later on ay marirealize ninyo ang malaking nawala dahil sa ating pagkiling, pagyakap sa ating mga comfort zone. Tandaan niyo yung sinabi kong yan. Marami ay manghihinayang. Ang mga iba naman gusto nang sumunod kapag wala ng kakayanan. Matanda na sila, wala na silang magagawa sa buhay, wala na silang trabaho, wala na silang mapagkakitaan. Gusto na lang nila na tumakbo sa Diyos. Okay lang yan. Kung tatanggapin ka ng Diyos. Sana nga po, ang Diyos lang ang nakakaalam diyan. Ayokong sabihin na iisa lang ang paraan ng Diyos sa pagtawag sa mga tinatawag niya. Punta tayo dito sa verse 10 na sinabi niya, as did Isaac and Jacob who were heirs with him of the same promise. Ulitin ko as did Isaac and Jacob who were heirs with him of the same promise. Ano ang pananampalataya ni Abraham diyan? Ang pananampalataya ni Abraham na may pagsunod ay it's a sharing faith. Sharing faith. Na yung mga ipinangako ng Diyos sa kanya, alam niya na hindi siya magtatagal sa mundong ito. Alam niya na siya ay mamamatay at kailangan niyang ipasa ang mga salita ng Diyos sa mga salinlahi niya. Lalo na sa kanyang anak sa pananampalataya na si Isaac, kaya siyang binabanggit dito. At makikita naman natin na ito ay naisabuhay ng kanyang anak na si Isaac sapagkat ito ay naipasa rin niya kay Jacob. Ano ang punto diyan, mga kapatid? Ang pananampalataya natin ay ipinapasa yan. Hindi natin sinasarili, hindi natin ginagawa para pakinabangan. Ang ating legacy is for eternity. Ang marami ngayon ay ipinapangako sa kanilang mga tagasunod na sila ang magkakamal, mag-aani at kung ano-ano pa sa mga bagay sa mundong ito. Pero ang tunay na discipleship, mga kapatid, ay katulad ng ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kung susundan ninyo ay makikita nyo na wala siyang ipinapaalala kundi ang pasakit na gagawin sa kanila sa mundong ito at hindi pagpapasasa. Nakukuha niyo po ba? Huwag kayong maniwala sa mga tagapangaral na ang pangako nila ay kaluwanan sa mundong ito at pagtatamasa sa mundong ito. Hindi yan ang pangako ng New Covenant. Mag-ingat kayo sa mga modern faith preachers. Laktaw tayo sa verse 11. Sorry, yung palang sinabi tungkol kay Isaac at Jacob ay bahagi pa ng verse 9. At ngayon, lalaktaw tayo sa verse 11 sapagkat sinabi rito, and by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who has made the promise. Ano ang ibig sabihin nito? Na kinilala ng Diyos ang pananampalataya rin naman nitong si Sarah na naipasa ito ni Abraham sa kanya. Huwag muna nating isipin ang mga naging kakulangan ni Sarah rito. Ang isipin natin ay yung sinasabi ng Biblia na dahil din sa kanyang pananampalataya ay nagkaroon siya ng mga anak. Malamang ay tinutukoy niya mga anak sa pananampalataya kasama na siyempre ang biological na anak niya na si Isaac. Alam nyo, diyan ay may maalala ko tungkol sa babaeng ito. At yan ay masusumpungan sa 1 Peter 3:6, 1 Pedro 3:6. Basahin ko po, ganito ang sabi. Like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord, you are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Diyan ay makikita natin
ang pananampalataya nitong si Sarah. Pero isang bagay na nais ng Diyos na gayahin ng mga babae sa kanya ay ang ginawa ni Sarah na tawagin ang kanyang asawa na Panginoon. Ewan ko, no, mga kapatid. Baka sabihin ng mga babae rito ay wag naman. Mga kapatid, rekomendasyon ito sa New Covenant. Binanggit ito ni Pedro para sana ang mga babae ay marunong sumunod. Okay, huwag niya tawaging Panginoon. Iba kasi yung ibig sabihin ng Panginoon dito. Para sa tao at para sa Panginoon at para sa Diyos. Pero ang sinasabi niya ay kayo ay magiging anak din naman niya kapag ka ginawa niyo ang bagay na yan. Pero makikita natin ay ang sharing of faith ni Abraham dito sa kanyang may bahay. Alam niyo mga kapatid, ang mga babae sinasabi ng Biblia na mas mahihina. Kailangan ay pangunahan mo sila. At sana mga babae naman ay magpasakop kayo, sabi ng Biblia. Alam nyo, ang isang bagay mga kapatid, ibigay ko na lang sa inyo yung aking experience. Sa aking asawa, matagal ko na rin sinasabihan, pinapagalitan, nag-aaway kami dahil sa mga bagay na gusto ko siyang pasunurin sa aking mga ginagawa. Pero nakakasawa rin yung ganon. So ang ginagawa ko ay binibigyan ko siya ng halimbawa. Hindi pa rin ako tumitigil sa pagpapaalala sa kanya. Pero mas the best siguro na ipakita nyo sa kanya sa pamamagitan ng ating mga halimbawa kung paano nila ito dapat tularan. Nakaka-encourage yung ating halimbawa sa kanila nang sa gayon ay marunong naman silang magpasako. So yan po yung ating pangatlong bagay tungkol dito. Sharing faith. Punta tayo sa verse 10. Ganito ang sinabi. For she was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Makikita nyo nang tinutukoy niya rito ay si Abraham. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Ano ang nakikita nyo dyan? Ang nakikita ko dyan ay eternity fixated faith. Eternity fixated faith. Ano ang ibig sabihin yan? Ang kanyang pananampalataya at mga gawa ay nakafocus, nakatuon sa mga pangwalang hanggan. Ang fixated mga kapatid ay parang sinasabi ng dictionary na obsessed. Obsessed. Fixated also means hook. Hook, na hook up siya. Nabingwit siya. Hindi siya makaalis. Engross. Engross. Punong-puno siya ng mga ito. Yun ang kanyang laging iniisip. Ganyan ang pananampalataya ni Abraham. Alam nyo, hindi po maliit ang naging kayamanan ni Abraham, ang mga naging ari-arian niya sa mundong yon sa kanyang kapanahunan. Pero ipinapakita ng Biblia na hindi yun ang focus ni Abraham. Ibig sabihin, kung mawala yung mga yan, walang problema sa kanya. Sapagkat higit sa lahat sa kanyang mga ginagawa ay ang pangwalang hanggan. Alam niyo, kung meron ka nitong mga bagay sa mundong ito, pwede ka nang magmalaki, pwede ka nang magmapuri, pwede ka nang magyabang, pwede ka nang hindi umasa sa Diyos. Yan ay sa ating kapanahunan ha. Pero makikita natin na kahit si Abraham ay meron ng mga ganyang bagay, hindi pa rin siya nagmamapuri sa Diyos. Tinuturing pa rin niya na siya ay alabok sapagkat ang higit niya na nakikita ay yung pangwalang hanggan. Oo nga, nangamatay na lahat ang kanyang mga ninuno. At malamang sa panahon na yan ay nanghihina rin siya. Pero ang tinitingnan niya na pag-asa niya na patuloy niyang kinikilala at sinasampalatayan ay yung gusali na itatayo ng Diyos, whose architect and builder is God. At maalala ko lang dyan yung sinabi ng Panginoon sa John 14, For I go to prepare a place for you. Ano ang punto ko dyan? Na bago nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, ang Diyos na Panginoong Jesucristo, ay na-reveal sa espiritu nitong si Abraham na may itatayong gusali ang Diyos para sa mga mananampalataya. Ang tanong ko sa atin ngayon ay, are we willing to lose temporal for the sake of eternal? Ulitin ko.
Are we willing to lose temporal things for the sake of eternal? Mga kapatid, sabi ng Biblia, fix your eyes on things not seen. For the things that are seen are temporal, and the things that are unseen are eternal. Ituon daw natin ang ating mga mata sa mga bagay na pangwalang hanggan. Pero nakikita ko ito mga kapatid sa sinasabi ni Pablo. Tingnan nyo ha, ito ay memory verse natin dito sa True Bread. Sabi niya, since then you have been raised with Christ. Tandaan nyo yun. Have been raised with Christ. Set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Ang gusto kong pansinin nyo diyan ay yung dalawang sinabi na nangyari sa atin kasama ni Kristo. Una, sabi niya sa verse 1, you have been raised with Christ. Ibig sabihin, pag ikaw na raise up sa Panginoong Jesucristo, kasama ang Panginoon, ikaw ay nabubuhay na para sa Panginoon. At kaya ka naman ibinangon sa Panginoon at para sa Panginoon ay dahil namatay ka na sa iyong lumang pagkatao. For you died. And that is dying with Christ. Nangyari nung tayo sumampalataya. At yan ay inilalarawan ng ating bautismo. Kaya nga hindi mo maihiwalay ang pananampalataya sa bautismo ng mga sumasampalataya. At maalala ko rin yung sabi ni Apostol Pablo, I consider everything rubbish for the sake of knowing Christ. Mga ilan lamang yan sa sinasabi ng mga tao na nakatuon ang kanilang kaisipan sa mga bagay na walang hanggan. Meron silang mga mata na nakikita ang pangako ng Diyos sa walang hanggan. At unti-unti ay nagkakaroon sila ng problema sa paningin sa mga bagay sa mundong ito. Blurred na ba ang paningin mo sa mga bagay sa mundong ito at malinaw ang paningin mo sa pangwalang hanggan? Magandang katanungan yan para sa ating mga mananampalataya. Punta tayo sa ating panghuli. Sa verse 12, sinabi niya, and so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand of the seashore. Ano sinasabi niya rito? Sinasabi niya yung pagtitiis ni Abraham habang siya ay naghihintay. Mga kapatid, tandaan ninyo, kung ang pag-uusapan ay mga bagay sa mundo ito, nakamtan yan ni Abraham at ibinibigay yan ng Diyos sa mga masunuring mga salin-lahi niya. Nakamtan niya yan. Pero dahil ang nais ni Abraham ay pangwalang hanggan, yun ang isang bagay na pinagtiisan niya. Tingnan niyo ito. So from this one man, and he is as good as dead. Ano ang ibig niya sabihin? Na dumating lamang ang pangako ng Diyos kay Abraham na anak. Ang ibig sabihin ay anak na magtataglay ng pangako ng Diyos sa walang hanggan. Sapagkat meron na siyang anak na isa. At yan ay walang iba kundi si Ismael. Pag kayo'y pumunta sa chapter 4 ng Galatia ay makikita nyo na yung gawa ng laman na yon, yung anak ni Abraham kay Hagar ay makalaman, makamundo. Ang kanyang pag-asa ay sa mundong ito. Pero si Isaac ay makikita nyo, nire-recommenda rin ng Biblia na isang heroes of faith o kaya ay ancient of faith. Ang punto ko rito mga kapatid, ay makikita natin ang pananampalataya na may pagsunod ni Abraham ay enduring faith. Enduring faith. Nangangahulugan yan na hindi lamang pananampalataya nung ikaw ay kumilala kay Kristo at sa iba ay tumanggap kay Kristo, kundi dapat yung pananampalatayang yan ay mananatili at mapalago hanggang sa walang hanggan. Malala nyo yung in-explain ko sa mga nakaraan, may dalawang uri ng pananampalataya, pananampalataya para sa kaligtasan at pananampalataya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi pwedeng magkaisa ang dalawang yan. Pero makikita natin, because he has an enduring faith, he waited for the promise. At alam nyo, ang timing ng Diyos, makikita natin na ang timing ng Diyos ay ibang-iba kaysa sa ating mga timing. Tayo, impulsive tayo. Pag gusto nating lumabas na, gusto nating mangyari na. Pero pagdating sa Diyos, ay ipinapakita niya
na kailangan mo munang mamatay sa iyong sarili at mamatay sa iyong pag-asa sa iyong sarili. Yan ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Naway alam ninyo ang nangyari na tinarabaho rin naman ni Abraham ang pangako ng Diyos at ang bunga ay si Ismael. Siya ay kahalintulad ng mga alagad na makalaman. Pero ang trabaho ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang kailasampalatayanan ni Abraham ay si Isaac na hindi niya na kayang gawin sa kanyang sarili. He is as good as dead, but has to obey and trust God that he must go to his wife Sarah para magkaroon din ng anak. Tandaan niyo ito mga kapatid. Pag may pangako ang Diyos sa atin, maganda rin naman yan. Inaalok yan ng Diyos sa may mga pananampalataya at aasa sa Kanya. Pero it's not for us alone. It is for the purpose and glory of God. Nakukuha niyo mga kapatid? It is for the purpose and glory of God for eternity yan. Kaya nga, ang Diyos ay hinintay din niya na hindi pwedeng sabihin ni Abraham na ako ang may kagagawan nito. Hinintay ng Diyos na siya ay mamatay sa kanyang sarili, ang kanyang laman ay hindi na kaya, at doon sa mga patay sa kanilang mga sarili, doon nakakagawa ang Diyos sa kanila. Totoong maraming pagkukulang si Abraham, pero lahat ng yan ay ini-ignore ng Diyos kapag may pananampalataya tayo at todo na ginagawa natin ang ating the best. Yung mga falter ni Abraham, yung mga kakulangan ni Abraham, ini-ignore ng Diyos, pinapatawad ng Diyos yon, bagamat pinaparusahan din ng Diyos. Kung alam ninyo, ang parusa niya kay Abraham dahil sa ginawa niya kay Hagar, 14 years na hindi siya kinausap. Yun ang consequence ng kanyang ginawa. Subalit ang Diyos natin ay patuloy tayong tinatanggap kung tayo ay talagang may puso na nagnanais na ibigay sa Kanya ang ating the best. Mga kapatid, napakalawak ng pag-uusapan patungkol kay Abraham sa aspetong ito at nakikita ko na yung mga susunod na talata ay may kinalaman pa rin si Abraham dahil nga naman na siya ay ama natin sa pananampalataya. Puputulin ko ang video ito sa pagkakataong ito at ito ay pagpapatuloy natin sa mga susunod patungkol pa rin sa ama ng pananampalataya, walang iba kundi si Abraham. Magandang araw po sa bawat isa. Patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya at habag ng ating dakilang Diyos at Ama. Mapagpalang araw po sa bawat isa.